Checklist at mga dapat tandaan ng isang aplikante sa Bucor na matatapos sa panel interview at mag-undergo ng complete background investigation or background investigation check. Una, ang personal information. Sa personal information, tiyaking lahat ay pare-pareho at totoo ang iyong personal information na inilagay, lalong-lalo na sa iyong PDS. Palaging tatandaan, iwasan ang pagsisinungaling at maglagay ng impormasyon lalong-lalo na sa iyong PDS sapagkat dito magbe-base ang mga nagkakandak ng background investigation para sa iyo. Ang sunod na dapat na maayos para sa isang aplikante ay ang kanyang legal records. Walang pending case o kahit na anong criminal records ang isang aplikante. Kung may dating records, blatter o kahit na anumang records ng kriminalidad, siguraduhin na ipaliwanag ng maayos at nalinis na sa pamamagitan ng legal na dokumento at papel. At siguraduhin ang isang aplikante ay hindi nasangkot sa kahit na anong illegal drugs activities o kahit na anong illegal activities. Ang sunod ay ang educational background. Napaka-importante na ang isang aplikante ay may maayos na educational background. Siguraduhin lihitimo at kompleto ang diploma, transcript of records at iba't ibang legal na dokumento galing sa paaralan. Iwasan ang mga peking dokumento at mga records na tulad ng diploma, TOR, certificate of graduations na ini-issue ng mga paaralan. Baka ito ay kinuha sa kung saang peking lugar lamang. So, kailangan maging tapat ka sa iyong educational background. Sunod ay ang reputasyon sa komunidad. Kinakailangan na ang isang aplikante ay may magandang reputasyon sa komunidad at pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kapitbahay. Hindi siya kabilang sa mga troublemaker or mga basagulero, lasinggero at mga sugarol sa kanilang barangay. May maganda at maayos na pakikitungo sa pamilya, kapatid, kaibigan at lahat ng tao sa kanilang komunidad. Mainam din na may maayos na social media reputations or record ang isang aplikante. Kanyang social media presence ay kinakailangang maayos at walang bahid ng kahit na anong kabulastugan. Linisin ang mga madudumi o hindi naaangkop na posting sa social media bago pa mag-conduct ng background investigation. Iwasan ang pag-share ng mga post tungkol sa mga violence, drug abuse, illegal na mga gawain, lalong-lalo na ang mga pag-share or pagpo-post ng mga artikulo laban sa gobyerno. Maging manatiling responsable at profesional na tagagamit ng social media. Siyempre, kailangan maayos din ang financial responsibility. Walang maraming utang o walang maraming pinagkakautangan. O kung meron man, maayos na nagbabayad at nakikipag-usap sa mga pinag-utangan. At isa sa pinaka-importante, ang character integrity. Kailangan nagpapakita ng disiplina, pagiging responsable at maayos na tao sa inyong komunidad, lalong-lalo na kapag nagtanong na ang mga investigador sa mga kapitbahay, sa barangay officials o sa mga taong nakatambay sa paligid ng inyong bahay. Maging tapat lamang at consistent sa lahat ng itatanong ng investigador upang maging maayos ang resulta ng background investigation. Dahil kinakailangang mapanatili mo ang magandang asal, ugali, at integridad kapag ikaw ay naging isang Bucor official or corrections officers. Laging tatandaan, ang background investigation ay hindi lamang pagsusuri ng iyong records, hindi sinusuri din ang iyong reputasyon, integridad at estilo ng pamumuhay sa iyong komunidad. Layunin ng background investigation na matiyak at masiguro na karapat-dapat ang isang aplikante bilang isang corrections officer ng Bureau of Corrections. Layunin nito na makuha ang isang aplikanteng karapat-dapat, may integrity, at maging maayos sa tagabantay ng hustisya at pamamalakad ng Bureau of Corrections dito sa ating bansang Pilipinas. Ako si 124, ang inyong certified kupal na laging nagpapaalala. Kung aplikante ka, huwag kang magiging kupal.